Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, grass fire sa Mount Asog sumiklab. Mas maikling listahan ng mga kwalipikadong partido sa halalan titiyakin ng COMELEC. VP Sara Duterte pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. AFP nilinaw na walang pinaghahandaang gyera kaugnay ni sinasagawang Balikatan Joint Military Drills. DILG Secretary Benhur Abalos nais ang matapat na investigasyon ukol sa milyong-pisong drug haul sa Batangas. Think Later World Tour ng pop sensation na si Tate McRae gaganapin sa bansa sa huling bahagi ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagningas ang isang insidente ng sunog sa bundok ng Asog o Iriga sa Buhi, Camarines Sur nitong linggo. Itinuturing itong isang aktibong stratovolcano sa lalawigan ng Camsur. Nakuhanan ng mga litrato ng sunog na ito nitong tanghali kung saan makikita ang usok na nanggagaling sa kaliwang bahagi ng bundok. Wala pa namang kabuuang ulat ukol sa sanhi ng sunog sa bundok, ngunit patuloy na itong inaaksyonan na ng mga otoridad. Proyekto para sa agrikultura at supply ng pagkain. Yan ang isa sa mga isinusulong ng Department of Agriculture o DA bilang paggunita sa ika-17 World Bank Implementation Support Mission. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Kabilang ng pagtatalaga sa ika-17 World Bank Implementation Support Mission, isinulong ng Department of Agriculture o DA ang Philippine Rural Development Project o PRDP. Sa pangunguna ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kasama ng ahensya ang World Bank at National Project Coordination Office. Ayon sa kalihim, sa isang dekadang pagkakatatag ng PRDP, naipakita nito ang tuloy-tuloy na suporta sa mga Pilipino lalo na sa pangkalahatang pagpapanatili ng kaunlaran sa mga probinsya sa sektor ng agrikultura na nangangailangan ng makabagong pamamaraan upang mapalakas ang supply sa produksyon ng pagkain. Bahagi nito ang pagpapalawig ng proyekto na aabot pa sa taong 2029 dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa World Bank at DA. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation o DOTR at ilang ahensya ng gobyerno ang karagdagang motorcycle lane sa kahabaan ng EDSA. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kasalukuyang tinitingnan ng Department of Transportation o DOTR at ilang ahensya ng gobyerno ang paglalagay ng mga karagdagang motorcycle lanes sa EDSA. Ito ang nakikitang solusyon ng gobyerno na matugunan ang malubhang problema sa trapiko na kinakaharap ng bansa. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sa 4 na lane na mayroon ngayon sa EDSA, kabilang na ang busway, ay planong gawing motorcycle lane rin ang katabing bicycle lane nito. Ito'y matapos mapansin ng kagawaran ang mas maraming bilang ng motorsiklo sa EDSA na pumapalo sa 170,000 motorsiklo kada araw ang bumabiyahe rito base sa pag-aaral. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para pagbutihin ang lagay ng trapiko at mga motorsiklo sa kahabaan ng EDSA. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsasagawa ng trimming activity ng mga puno ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kamakailan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila bilang tugon sa mainit na panahon. Kabilang sa mga isinagawang aksyon sa naturang aktibidad ay ang pagtatanggal ng mga malalagong sanga na nakasagabal sa mga kable ng kuryente, kabilang na ang mga sangang bumabagsak sa mga lamppost at kalsada. Ang inisyatibong ito ay isinagawa upang makaiwas sa nakaambang panganib na maaaring idulot nito sa publiko.
Lumahok ang Coast Guard District Central Visayas o CGDCV sa ginanap na Maritime Expo 2024 sa Cebu na nagsimula mula noong ika-18 hanggang ika-20 ng Abril taong kasalukuyan. Binigyang diin ni CGDCV Commander Coast Guard Commodore Christopher Meñado sa pagbubukas ng seremonya ang mahalagang kontribusyon ng Coast Guard sa kaligtasang pandagat, pangangalaga sa kapaligiran ng dagat, ugnayan ng komunidad at pagpapatupad ng batas sa dagat. Ayon pa sa CGDCV, isinasaad sa nasabing inisyatiba na ito ang pangako ng PCG na tiyakin ang pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan sa dagat sa Region 7. Sa ibang balita, naistiyakin ng Commission on Elections o COMELEC na maglabas ang ahensya ng mas maikling listahan ng mga party list group sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais nitong bawasan ang bilang ng mga kwalipikadong partido sa humigit kumulang 130. Sa kasalukuyang tala, nasa 17 pa lamang ang na-accredit na mga partido para sa susunod na halalan. Sa ating ulat ng panahon, isang trough of low pressure area o LPA ang nakakaapekto sa Timog Mindanao habang ridge of high pressure area naman ang nananaig sa Hilagang Luzon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang aasahan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Habang posibleng flash floods naman sa Kalakhang, Maynila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. NIA, pinagmamadali na ang pagsasaayos ng mga irigasyon sa Mindanao. BI, inaresto ang dayuhang Chinese sa Binondo dahil sa malawakang kaso ng Vice President Sara pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga mamamayan na panatilihin ang Filipino hospitality na mayroong taglay ang bawat Pilipino bilang daan sa bagong Pilipinas. Daniza Lopez para sa buong balita. Sa patuloy na pagsulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kampanyang Bagong Pilipinas, ay patuloy din ang paghihikayat nito sa bawat Pilipino na panatilihin ang natural na papagkalinga at maalaga na mayroon nito. Pahayag ni Marcos, kilala ang mga Pilipino sa pagiging mapagkalinga at maalaga, kung kaya't naniniwala ang Pangulo na magiging daan ito tungo sa pagkamit ng Bagong Pilipinas. Dagdag pa niya ang isang katangian na ito na mayroon ng bawat Pilipino noon pa man ay isa sa tourism brands na ipinagmamalaki ng Pilipinas. Sa kanyang naging mga paglalakbay sa iba't ibang bansa at pagbisita ng iba't ibang dayuhang pinuno sa Pilipinas ay isa ito sa ipinagmamalaki ng Pangulo. Binigyang diin din ito ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat isa bilang kontribusyon sa pandaigdigang ekonomiya. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Umuugo ngayon ang mungkahing pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang pinuno ng DepEd. Ito ay kaugnay ng issue ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at bangayan ng pamilyang Duterte at Administrasyong Marcos. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinagbibitiw sa pwesto ni Manila 3rd District Representative Joel Chua si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ang pahayag ni Chua ay kasunod ng pagbubunyag ni First Lady Liza Araneta Marcos na badshot sa kanya si Sara. Ito umano ay matapos sabihin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Dagdag na rin dito umano ang pagdalo ni Sara sa mga rally ng mga taga-suporta ni Digong na siyang humahantong sa pagbatikos sa Administrasyong Marcos. Paggigit ni Chua, nananahimik si Sara sa kabila ng pagbanat ng pamilyang Duterte sa Administrasyong Marcos. Ayon naman kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, hindi magandang tignan na ang isang miyembro ng gabinete ay dumadalo sa mga rally ng mga bumabatikos sa Administrasyong Marcos. Aniya magbitiw na lamang umano si Sara upang mapanatili ang integridad at pagkakaisa ng administrasyon. Pareho ito ng sentimiento ni Iloilo Mayor Jerry Treñas. Aniya, mali na miyembro siya ng administrasyon pero tila sinasang-ayunan umano ang mga banat sa Pangulo. Wala pang pahayag si VP Sara ukol dito, ngunit matatanda ang sinabi niya na tuloy lamang ang kanyang pagtatrabaho sa kabila ng mga bagbabatikos. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo ng Land Transportation Office o LTO, ay kinilala ni Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang paglilingkod at dedikasyon ng mga kawani ng ahensya. Binigyang diin ni Mendoza ang tapat na serbisyo at kahusayan ng mga tauhan nito sa araw-araw na pagseserbisyo sa publiko. Dumalaw rin si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kaganapan at aktibong nakilahok sa exhibit na mayroon ang ahensya gaya ng Road Safety Interactive Center or RSIC Tour at iba pang aktibidad na nagsusulong ng kaligtasan sa kalsada. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na pinamamadali na nito na tapusin ang mga pagsasaayos ng mga irigasyon sa Mindanao. Kabilang umano rito ang 5.133 na bilyong proyekto sa North Cotabato na sakop ang 900 ektarya ng sakahan. Tinatayang mahigit 4,000 mga magsasaka ang inaasahang makikinabang sa nasabing proyekto. Arestado ng Bureau of Immigration o BI sa Binondo ang dayuhang Chinese matapos itong masangkot sa malawakang kaso ng financial fraud sa Beijing, China. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang dayuhan ay kinilala bilang si Chiu Jiajian na namataan sa kanto ng Ongpin sa Maynila. Matapos nito, inisyuhan ng arrest warrant si Chiu mula Licheng sa Bureau ng Public Security Bureau sa Guangzhou, China. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang nalulunod na 16 na taong gulang na binatilyo sa Baybay Beach sa Mercedes, Camarines Norte. Matapos makatanggap ng impormasyon ay agad na tumungo sa nasabing lokasyon ang mga tauhan ng Coast Guard Station Camarines Norte at Coast Guard Substation Mercedes at namataan ang biktima na nahihirapang lumangoy sa humigit kumulang 100 metrong layo mula sa dalampasigan. Matagumpay namang nailigtas ang biktima mula sa pagkalunod matapos magsagawa ng water rescue operation ang rescue team. Itinurn over naman ang biktima sa MDRRMO, Mercedes Onboard Rescue Ambulance at dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa kaukulang medikal na atensyon. Nagsimula na ngayong araw ang Balikatan Joint Military Drills ng Pilipinas at Amerika. Paglilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines, wala naman umanong pinaghahandaang gera. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Formal nang binuksan ngayong araw ang Balikatan Joint Military Drills ng Pilipinas at Amerika. Isinagawa ang opening ceremony nito ngayong araw sa Camp Aguinaldo na pinangunahan ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. at US Marine Corps Forces Pacific Commander General William Jerney. Ito na umano ang pinakamalaking operation na tatagal ng 2 linggo. Ayon sa AFP, layo nito na palakasin ang depensa at ugnayan ng dalawang bansa sa panahon ng krisis. Tinatayang 16 na mga sundalo ang isasalang sa nasabing joint exercises. Ang 11,000 sundalo dito ay mula sa Amerika at 5,000 naman mula sa Pilipinas.
Bukod sa AFP ay kasama rin ng Philippine National Police at ang Philippine Coast Guard. Sasabak ang mga nasabing sundalo sa mga field training exercises, joint domain operations sa ere, katubigan at lupa, pati na rin sa pagsasanay sa paggamit ng mga artillery rockets. Samantala, paglilinaw naman ng National Security Council, ang pagsasanay na ito ay hindi para maganda sa gyera. Ayon kay NSC Assistant Director Jonathan Malaya, wala umanong plano ang Pilipinas na magsimula o masangkot sa gyera. Aniya, nakapokus lamang umano ang balikatan exercise sa pagpapalakas ng kakayahan ng depensa ng bansa, pati na rin ng interoperability at kooperasyon ng alyansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Paglaganap ng wiper boy sa Quezon City, ikinabahala ng ilang motorista. DILG Secretary Benhur Abalos, nais ang matapat na investigasyon ukol sa milyong pisong drug haul sa Batangas. Ilang miyembro ng LGBTQIA+ community nagpasiklab sa ginanap na Manila Summer Pride 2024. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang kamakailang drug haul na naganap sa bayan ng Batangas, hiniling ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang matapat na investigasyon ukol sa inventaryo nito. Narito ang buong ulat. Matapos ang malawakang drug haul ng bilyong-bilyong pisong halaga ng ilegal na droga sa bayan ng Batangas, isiniwalat ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang layuning matapat na investigasyon sa inventaryong mayroon ito. Ayon kay Abalos, ang isinagawang drug haul ay nasaksihan ng mga sibilyang mamamayan, pati na rin ang mga kaugnay na otoridad habang ito'y naka-record sa buong proseso. Naglabas rin ng pahayag ang kalihim ukol sa mga pagdududa sa katapatang ipinakita sa buong operasyon matapos ang ibang kampo ay nagpahayag nito at kwinestyon ang nasabing drug haul. Aniya, naroroon sa video ang pruweba kung paano inilatag sa kalye ang mga drogang nakuha. Dagdag pa aniya, bukas sa panghuhusga ng publiko ang nasabing kaganapan. Sa kamakailang pagpupulong, ang nakulimbat na droga ay may timbang na halos 1,500,000 kilo kung saang tinatayang higit sa 6 na milyong piso ang bawat kilo ng shabu sa merkado. Samantala, binigyan diin ng kalihim na ang nasabing inspeksyon ay sinagawa ng mga eksperto mula PDEA kung kaya't makakasiguro ang ahensya na ang lahat ng kumpiskadong droga ay sisirain ayon sa legal na patakaran ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglaganap ng mga binansagang wiper boy sa mga kalsada sa lungsod ng Quezon, ilang motorista ang nabahala ukol dito. Tunghaya ng kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ikinabahala ng ilang motorista sa lungsod ng Quezon ang paglaganap ng mga binansagang wiper boys o ang mga sapilitang naglilinis ng windshield ng mga sasakyang nakahinto sa traffic light. Kamakailan ay nakatanggap ng reklamo ang lokal na pamahalaan ng lungsod hinggil sa mga wiper boy. Kaugnay nito ay inaksyonan naman agad ng mga kinauukulan ang naturang reklamo. Sa pakikipagtulungan ng Quezon City Police District, QC Task Force Disiplina, Department of Public Order and Safety at Traffic and Transport Management Department, nahuli sa intersection ng Araneta Avenue at Aurora Boulevard na malapit sa SM Santa Mesa ang mga naturang kalalakihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakahuli ng wiper boys ang nasabing team. Samantala, dinala ang mga nahuli sa istasyon ng pulis at itinurn over sa Barangay Police Security Officers ng Barangay Doña Imelda. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga kalsada ng lungsod upang matiyak
ang kaayusan at kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpasiklab ng kani-kanilang angking talento at husay ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nakilahok sa pagdiriwang ng Manila Summer Pride 2024. Ang iba pang kaganapan tunghayan muli sa ulat ni Princess Castro. Sa ginanap na Manila Summer Pride 2024 sa Kartilyan ng Katipunan nitong Sabado, ika-20 ng Abril, nagpasiklab ng kani-kanilang talento at husay ang ilang miyembrong nakilahok mula sa komunidad ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, and plus o LGBTQIA+ community. Napuno ng makukulay na kasuotan, kantahan at sayawan ang naturang event na dinaluhan din ng iba't ibang kawani at opisyal ng gobyerno at lokal na pamahalaan ng Maynila. Bukod sa pamahalaang lungsod, kabilang sa mga nagbigay ng suporta sa kaganapan ay ang Department of Tourism, Manila Culture and Arts, LGBT Pilipinas at Bekshis ng Maynila. Dumalo rin si 4th District Councilor at may akda ng Ordinance 8695 o ang Manila LGBTQI Protection Ordinance of 2020 na si JTV Villanueva. Sinimulan ang pagdiriwang sa isang parada mula Arroceros Park patungo sa Kartilyan ng Katipunan at agad na sinundan ng pagtatanghal ng mga drag queen, comedian at disc jockey. Samantala, nagkaroon din ng Pride Parade kung saan isinuot ng mga dumalo ang kanilang mga kasuotan na kulay baghari habang buong loob na ipinagmalaking iwinagayway ang kanilang mga rainbow flag at banner. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng pop sensation na si Tate McRae kamakailan na gaganapin ang kanyang unang concert sa Pilipinas sa huling bahagi ng taong ito bilang bahagi ng kanyang Think Later World Tour. Magaganap ang nasabing concert ng Canadian singer-songwriter sa New Frontier Theatre sa ika-4 ng Nobyembre bilang ang huling hinto ng kanyang kauna-unahang Asian Tour. Samantala ay inihayag na rin ng local promoter ng concert ang mga presyo ng tickets at iba pang detalye ukol dito. Magsisimula ang general ticket sale sa ika-30 ng Abril alas 12 ng tanghali. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, grass fire sa Mount Asog sumiklab. Mas maikling listahan ng mga kwalipikadong partido sa halalan titiyakin ng COMELEC. VP Sara Duterte pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. AFP nilinaw na walang pinaghahandaang gyera kaugnay ni sinasagawang Balikatan Joint Military Drills. DILG Secretary Benhur Abalos na isang matapat na investigasyon ukol sa milyong-pisong drug haul sa Batangas. Think Later World Tour ng pop sensation na si Tate McRae gaganapin sa bansa sa huling bahagi ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Sports.